what I would like to do this morning ay ipakita yung ano ba yung ginagawa natin sa pamamagitan ng tulong ninyo at ng iba pang mga kasama natin sa trabaho pagdating sa paano natin mapapalaganap ang earthquake and tsunami awareness and preparedness. Bakit natin ito ginagawa? Sa nakalipas na 4 na raang taon, mayroon ng 70 or 90 destructive earthquakes. At dito nyo makikita na sa buong Pilipinas, lahat ng rehiyon ng ating bansa ay naapektuhan ng malakas na paglindol. Maliban lang dyan sa isla ng Palawan. Pero kung titingnan natin, marami sa mga lindol na tumatama dito sa ating bansa ay nagmumula din sa mga karagatan. Dito pinapakita sa mapang ito ang mga lugar na kung saan mayroong mga tsunami tumama. Ang mga bilog na may kulay, ito yung mga lugar na naapektuhan na, at ang bawat kulay ay mayroong height. Yung blue ay 0 to 1 meter, yung pula ay 1 to 3 meters, green 3 to 5 meters, yellow 5 to 8, or even up to 10. Kung mapapansin natin, yung mga lugar sa eastern side ng Philippines na nakaharap sa Philippine Sea at sa Pacific Ocean ay naapektuhan na. Magmula sa North Luzon, East North Luzon, hanggang Southern Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa mga baybayin namang nakaharap sa South China Sea, naapektuhan na rin ito ng mga tsunami. Kasama din yung mga baybayin na nasa Sulu Sea, kahit ang mga lugar sa eastern side ng Palawan ay nagkaroon na ng tsunami noong 1897 at sa iba pang bahagi ng Mindanao sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Pagdating naman sa baybayin ng Celebes Sea ay meron na rin mga tsunami naganap. So ito yung mga lugar na madalas abutan ng tsunami at meron ng 40 tsunami sa nakalipas na 4 na raang taon. May mga ilang tsunami na hindi ganoong kataasan na tumatama din sa mga baybayin ng mga isla na nasa gitna ng Pilipinas. Tulad noong 1990, nagkaroon ng maliit na tsunami sa Batang Pohon. Maliban dyan, yung mga baybayin sa eastern side ng Philippines na nakaharap sa Philippine Sea at sa Pacific Ocean ay nagkaroon na ng tsunami na galing sa ibang bansa. Ang pinakahuli ay yung tsunami na galing sa Japan noong March 11, kung saan marami sa inyo ay nandito ng buong gabi. Bago yan, nagkaroon din ng tsunami noong February 28, 2010, matapos ang isang lindol na magnitude 8.8 sa Chile noong February 27 last year. So isang araw. At ang pinakamataas na lindol in terms of magnitude ay nangyari noong 1960, magnitude 9.5, at ito'y nagdulot ng tsunami sa buong dagat Pasipiko at umabot sa Pilipinas one day after. Noong May 1960 yan. At ang taas ng tsunami sa Eastern Mindanao, Eastern Visayas ay 6 meters, sa ibang parte ng Luzon ay 3 metro. Noong unang panahon, 20 hanggang 30 tao sa Pilipinas ang namatay. Na isang tsunami na galing sa ibang bansa. Dito sa listahan, naglagay ako ng mga most destructive earthquakes. At nakalagay din dyan kung ano ang mga nangyari. At nakapula dyan yung lindol na may tsunami. Noong 1863, ang Manila ay naapektuhan ng malakas na lindol. Kulang-kulang na 100 taong namatay dahil sa pagbagsak ng gusali. Pero may tsunami dumating sa Manila Bay. At mabuti na lamang ito ay 1 metro. Pero ang isipin natin, umabot din sa Manila Bay. In 1918, sa magnitude 8.3 earthquake, ay nagdulot ng tsunami na base sa account ay umabot ng 6 to 8 meters. No? At 100 ang namatay. Noong 1976, magnitude 7.9 na lindol sa Morocco, ito yung sa Celebes Sea, ito yung lindol na nakadulot ng pinakamaraming namatay. Namatay ang kulang-kulang na 4,000 tao, nasugatan ang mga 9,000 tao, at nawala siguro ay mga 2,000. Dahil po, hindi lang pagbagsak ng building, ang maraming namatay dyan ay tsunami. Hanggang 9 metro, ang recorded, sabi ng iba, mas mataas pa.
At ang huling significant na tsunami ay noong 1994 sa Mindoro, nagkaroon ng magnitude 7.1 na lindol. Sa Calapan, nagkaroon ng tsunami at ang pinakamataas ay 8.5 meters. So makikita natin na yung paglindol ay minsan ay nagdudulot din ng mataas na tsunami dito sa ating bansa. Kaya dapat natin seryosohin at paghandaan. Isang ehemplo na nabanggit ko ay August 17, 1976, magnitude 7.9 earthquake sa Morocco na nakapagdulot ng tsunami na may taas hanggang 9 metro. Naapektuhan ang kapaligiran ng Celebes Sea, kasama na ang Cotabato City, Pagadian City, at ibang lugar sa Zamboanga, kasama na ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang lindol ay ang tsunami pagkatapos ng lindol ay dumating na 2 to 5 minutes after. Ito yung pinakamabilis. So, kung mapapansin nyo, pagdating sa warning, mahirap bigyan niya ng warning kasi nandiyan na. Kaya dapat matuto ang mga tao sa 3 natural na sign ng tsunami. Una, malakas na paglindol. Yung isang bayan sa Japan noong March 11 na napakalapit sa coastline, isa lang ang namatay o kunti lang ang namatay dahil pagkatapos ng lindol, sila'y umalis na agad. Wala nang warning na hintay, umalis na sila. Kaya yun yung dapat ginagawa sa mga baybayin na nakakaranas ng malakas na paglindol. Pangalawang senyales, yung pagkatras ng tubig, at pag hindi ka pa umalis, pabalik na yung tsunami, may ubog na. So, doon sa Japan, maraming nailigtas dahil umalis na agad ng lumindol. Noong December 2004 sa India, sa Indonesia, merong isla doon na akala nila maraming namatay. Pero wala. Dahil natuto yung mga tao, sinabi ng nilang mga forefathers, kapag lumindol, akit agad sa bundok. Wala nang warning kasi masyadong maliit ang lead time. Dito sa Morocco tsunami, merong 3 hanggang 7 waves. No? So hindi tapos kaagad ang problema sa isang wave lang. At may pagitan yan, minsan 1 minuto, 5 minuto, minsan matagal. Marami pong namatay dito. Kung may problema tayo sa lindol at tsunami, ano ba ang dapat gagawin ng lokal na pamahalaan at ng mga tao para mabawasan natin ang posibleng epekto ng tsunami? Unang-una, alamin kung ano ang mga panganib. Alamin kung ano ba talaga ang tsunami. Gaano ba kataas ang tsunami pwedeng tumama sa ating lugar at ano ang mababaha. Sa ganitong aspeto ay naganda na ang DBOX at 2 years ago pa ay natapos na natin yung first generation tsunami inundation maps for the whole Philippines at nakalagay yan sa website. At sa mga piling coastline ay nandun yung taas ng tsunami. Pangalawa, ano yung vulnerability? Ano ba ang maapektuhan sa aking mga kabayanan? Kung ako ay DepEd, maapektuhan ba ang aking eskwelahan? Kung ako individual na tao, ang bahay ko ba ay abutin? Yan yung pag-alam kung ano ang pwedeng maapektuhan ng tsunami. Ito ay importante na gawin ng local na government. Pangatlo, knowing the measures. Ano ba ang dapat gawin? At dito, papanggitin ko na ang paghahanda ay kasama tayong lahat, individual, pamilya, komunidad, organisasyon, eskwelahan, opisina, at saka pagsunod sa mga kalatuntunin ng batas at tamang paggamit ng lupa. Una dyan, yung public education. School curricula. At dito, kailangan natin tulungan ang DepEd sa paggawa ng mga information materials na pwede nilang gamitin sa mga eskwelahan. At sa mga materials na nasa likod, ito ay ginagamit nila. Pangalawa, pag-identify ng evacuation routes, saka yung evacuation site. Yan sa mga kit nyo nakalagay, paano ba mag-develop ng isang tsunami prepared community step by step. Sana basahin niyo po ito at napaka-importante pong maituro ito sa ating mga kababayan. Pangatlo, maliban sa pag-conduct ng earthquake drill, ay dapat may tsunami drill kapag ang lugar ay nasa baybayin. Pangapat, siguro magkaroon ng tamang paghahanda ang mga tao at siguro yung panglima dyan ay yung tsunami warning. Ine-emphasize namin kapag ang tsunami ay malapit lang sa ating gilid, ay minsan 2 to 5 minutes lang. Kaya dapat magkaroon ng community-based warning for tsunami na ibig sabihin, ang mga tao ay magre-rely
sa natural signs for tsunami warning na nabanggit ko, una lindol, pagkatas ng tubig, saka ugong, at yan ay naging effective sa mga lugar na malapit sa baybayin. Maraming nailigtas sa Indonesia at sa Japan dahil po umalis sila kaagad nung dumating yung naramdaman ng lindol.